Kurt, nakita mo ba si Adrian? Tanong ni Gemma habang nahihirapang makaaninag sa mataong bar. Lumapit naman agad sa kanya ang kaibigan ng boyfriend niyang si Adrian. Oo, nandun siya sa table na yun Kasamang iba pa naming tropa. Ilang oras niya nang hinahanap si Adrian, pero kanina pa rin siyang nilalamon ng dagat ng mga tao sa kaguluhan ng musika at sayawan sa loob ng bar. Hanggang sa nakita niya si Adrian, nakatayo sa bar, tumatawa kasamang mga kaibigan at may hawak pa na inumin. Hindi napigilan ni Gemma ang pag-iisip tungkol sa pag-uusap na kailangan nilang gawin. Natatakot talaga siya at kailangan niya ang kanyang boyfriend. Adrian! Tawag ni Gemma sa binata, pero hindi man lang siya narinig. Nang may determinasyon, tinahak niya ang daan patungo sa kanyang boyfriend. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang makita siya ni Adrian, binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Yun nga lang, medyo bangag na dahil may tama na ng iniinom na alak. Hey Gemma, napakaganda kong girlfriend. Natatawa pang sambit ni Adrian. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo, nabigla lang din ako. Nagkayayaan on the spot. Anong meron? Bakit ka nandito? Magpa-party ka rin with your friends? Hindi niya pinansin ang sigla nito. Adrian, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Importante to. Nagtaas ng kilay ang binata. Halatang nagulat sa seryosong tono niya. Mag-usap? Tungkol saan? Hindi ba pwedeng chill lang? Magsaya ka kaya muna. Masyado kang seryoso. Hindi, Adrian. Importante. Sa labas, ngayon na. Matalas ang kanyang salita at manipis na ang kanyang pasensya. Tinalikuran na ni Gemma si Adrian at nagtungo na sa exit ng bar. Alam niyang susunod ito sa kanya. Hindi niya na kasi talaga pwede pang ipagpaliban ang tungkol sa problema nilang dalawa. Maya-maya'y sumalubong sa kanya ang malamig na hangin sa gabi nang makarating sila sa parking lot. Tumingin si Adrian sa kanya. Nagtataka at medyo tipsy pa rin. Sige, anong nangyari? Bakit ang seryoso mo, Gemma? Para kang iiyak na dyan. Ano bang problema? Huminga ng malalim si Gemma at pinatibay ang sarili. Buntis ako, Adrian. Napakurap sa Adrian at saglit na naging blanko ang mukha, na para bang hindi pa ganap na nakarehistro ang mga salita niya sa utak nito. Ilang sandali ang lumipas, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon nito. Panik at iritasyon ang nakita niyang bumalatay sa mukha ng binata. Ano? Buntis ka? Tumawa si Adrian, kinakabahan, hindi komportable na tawa at halatang hindi siya siniseryoso. Teka, pinagtitripan mo ba ako? Please, huwag ka nang mag-joke ulit ng ganyan. Pero hindi tumatawa si Gemma. Walang rason para tumawa ngayong hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Hindi ako nagbibiro, Adrian. Buntis nga ako. Gulong-gulo ang isip ko. Nalaman ko lang last week. Kaya nga ayoko munang magpakita sa'yo dahil hindi ko alam kung anong dapat na gawin. Pero nandito na to at sinasabi ko sa'yo dahil tayo naman ang gumawa ng bata na to. Bahagya itong napaatras at umiling. Hindi. Hindi to maaaring mangyari ngayon. Gemma, ayoko ng batang yan. Nag-aaral pa tayong dalawa at hindi ko pa iniisip na mag-settle down. Nakaramdam siya ng kirot sa sinabi nito, ngunit nagpatuloy siya. Hindi ko rin ginusto to pero nandito na. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad mo, hindi lang ako. Umiling si Adrian at mukhang galit na ngayon. Hindi, Gemma. Hindi ako handa para dito. Hindi ako pwedeng maging tatay agad. Iniisip ko pang buhay ko. Gusto ko pang mag-aral, magsaya, lumabas kasama ang mga kaibigan ko. Maging malaya. Ayoko niyan. Kasalanan mo, naging pabaya ka. Katawan mo yan, di ba? Sana binantayan mo ang sarili mo para hindi ka buntis ngayon, Gemma. Naninikip ang kanyang dibdib habang pinipigilan ng mga luha. Bakit parang kasalanan ko lang lahat? Kahit umayaw ka ng umayaw, hindi ka pwedeng lumayo dito sa dapat mong panagutan, Adrian. Bumuntong hininga ang binata at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Hindi ko alam kung anong inaasahan mo sa akin. Ikaw ang nabuntis. Hindi ko naman hiniling to, Gemma. Parang gumuho ang mundo niya ngunit wala ng oras para makipagtalo. Wala siyang mapapala sa lalaking sarado ang utak. Tumalikod si Gemma at umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi niya alam kung anong gagawin ngunit isang bagay ang tiyak. Bubuhayin niya ang bata. Patuloy na lalaki ang tiyan niya at hindi niya yun maitatago ng matagal mula sa kanyang pamilya.
Gusto kong isipin na tumataba ka lang dahil imposibleng suwayin ninyo ang mga bilin ko sa inyo. Pero iba na talaga nakikita ko, Gemma. Buntis ka ba? Malamig at matalas ang boses ng kanyang ama. Kumabog ang puso ni Gemma sa kanyang dibdib pero tumango pa rin siya. Opo, Papa. Buntis po ako. Sorry po. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Ilang sandali pa'y sumabog na sa galit ang papa niya. Paano mo nagawa to? Ikaw ang pinakabata sa pamilyang to, Gemma. Naunahan mo pang mabuntis ang dalawa mong ate. Dapat nag-aaral ka muna. Anong palagi kong sinasabi sa inyong magkakapatid? Walang boyfriend, walang distractions. Nilabag mo ang bawat panuntunang sinasabi ko para sa inyo. Sa tingin mo, nang sinuway mo ako, magiging maayos pa rin ang buhay mo? Napatayo ito bigla at nakakuyom ang mga kamao. Sino ang ama ng batang yan? Nag-alinlangan si Gemma pero sumagot pa rin. Adrian po. Si Adrian po, schoolmate ko po. Sinabi ko na po sa kanya pero ayaw niya raw akong panagutan. Mas lalong bumaha ang galit sa kanyang ama. Ano? Hindi pwede. Pananagutan ka niya, ano man ang mangyari. Gusto niya man o hindi. Hindi niya pwedeng takbuhan ito. Iharap mo sa akin ang lalaking yan. Naiintindihan mo ba ako, Gemma? Napalunok siya ng mariin at namumuo ang takot sa kanyang dibdib. Papa, ayaw niya po. Hindi po siya handang magka-baby. Nag-aaral pa rin po siya katulad ko po. Nagliliyab sa galit ang mga mata ng kanyang ama. Wala siyang choice dahil hindi ko siya bibigyan. Ginawa niyo pareho ang bata kaya matuto kayong umako ng responsibilidad. Hindi mo palalakhin ang batang to ng mag-isa. Hindi pwede. Nanginginig si Gemma sa nangangalit na titig ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng galit, naramdaman niyang proteksyon ito para sa kanya. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw. Sisiguraduhin ng kanyang ama na haharapin ni Adrian ang responsibilidad nito sa kanya at pati na rin sa bata. Dahil sa kanyang ama, walang nagawa si Adrian kundi ang panagutan siya. Nanatili siya sa bahay ng mga magulang ni Adrian habang nagbubuntis. Gayunpaman, ramdam niya ang bigat ng hindi pagsang-ayon sa bawat sulok ng bahay. At mahirap ipagsawalang bahala ang nagyayelong mga titik sa kanya ng nanay ni Adrian na si Rosie. Para bang hinahamak siya nito, tahimik siyang hinuhusgahan na nagdala ng gulo sa pamilya nito. Bahagya din siyang kinakausap ni Adrian. Halatang masama pa rin ang loob na napilit ng kanyang ama na panagutan siya. Kung mayroon mang may pakialam sa bahay na yon, ang tanging ama lang ni Adrian na si Antonio. Alam mo, Gemma? May kasamang pangaalipusta ang boses ni Rosie. Dapat talaga naisip mong mga kahihinat na ng mga aksyon mo bago ka nagpabuntis sa anak ko. Sinira mo ang kinabukasan ni Adrian. Napakalaki ng potensyal niya. Tumingin si Gemma sa ginang ng may pagsuway. Tahimik siya pero hindi naman siya nananatiling ganoon kapag inaalipusta na. Hindi lang naman po ako ang hindi nag-isip sa mga aksyon ko, Tita Rosie. Bahagi rin po si Adrian gaya ko. Pareho po kaming nagkamali at pareho po kaming responsable sa pagbubuntis ko. At kahit ako rin po, alam ko po sa sarili ko na may potensyal ako at baka katulad nyo lang din po ang papa ko. Nanghihinayang din po para sa akin ang pamilya ko. Hindi man lang tumingin si Adrian mula sa laptop kahit rinig naman ito ang mga sinasabi ng sariling ina. Hindi niya tuloy alam kung tama pa bang desisyon ang ipilit na papanagutin si Adrian sa pagbubuntis niya. Napailing si Rosie. Ibang klase. Pakiramdam ko, pinikot mo lang talagang anak ko. May kinabukasan. May career na naghihintay sa kanya. Pero anong ginagawa mo? Natrap mo na siya sa sitwasyong ito. Ayaw magpatalo ni Gemma. Wala nang pakialam kahit bastos pa ang maging tingin nito sa kanya. Ako rin naman po, natrap po sa ginawa namin. Magkasama po kaming dalawa dito. Hindi ko po ginawa ang baby ng ako lang. Sa tingin mo po ba, nagplano po ako para rito? Na gusto ko pong magbuntis para lang sirain ang buhay ni Adrian? Hindi lang naman po buhay ni Adrian ang nasira. Ako po ang mas maraming sinuko. Si Adrian, ayaw niyo pong masira ang buhay, kaya pinagpatuloy niyo po sa pag-aaral, di ba? Ako po, wala. Dahil kailangan ko pong dalhin ang anak namin ng 9 na buwan. Pero sana, isipin niyo na pareho po kami ni Adrian dito.
Sa wakas, nagsalita na ang boyfriend niyang si Adrian. Huwag na kayong magtalo, Gemma. Pakiusap, mama ko pa rin siya. Hayaan mo na lang. Nag-aaral ako ngayon at please, ginugulo niyo lang ako. Masakit sa parte ni Gemma na parang siya lang ang mali sa sitwasyon nila ngayon. Alam niyang hindi pa totally committed si Adrian sa kanilang sitwasyon, ngunit hindi naman mababago ang katotohanan na malapit na silang magkaanak. Hindi niya kayang magpanggap na maayos ang lahat, lalo na at ganoon ang asal ng mag-ina sa kanya. Nang sumunod na gabi, tumawag ang isa sa mga kaibigan ni Adrian. Sinabi nito na nasa bar na naman ang boyfriend niya. Nadurog ang puso ni Gemma. Alam niyang gusto pa rin magparty ni Adrian para ipagpatuloy ang buhay na mayroon ito bago magbago ang lahat. Pero hindi niya kayang hayaan lang ang binata. Sa kabila ng bigat ng kanyang pagbubuntis, nagpunta si Gemma sa bar. Sinubukan niyang huwag pansinin ang sakit ng kanyang balakang. Papasok na sana si Gemma, ngunit hinarang siya ng isa sa mga bouncer. Saglit lang ako, kuya. Hahanapin ko lang ang boyfriend ko. Sambit ni Gemma. Hindi ka pwedeng pumasok, sabi sa kanya nito. Buntis ka, ang laki ng tiyan mo. Baka mapano ka pa sa loob, patakaran din sa bar. Sumiklab ang pagkadismaya ni Gemma. Nandito ako para hanapin ang boyfriend ko. Nandyan siya sa loob, kailangan ko siyang makausap. Umiling naman ang bouncer. Sorry ma'am, hindi ka talaga pwedeng pumasok. Sa pagkakataong yon, nakita ni Gemma si Adrian at ang mga kaibigan nito na naglalakad palabas ng bar. Bahagya niyang tinulak ang karamihan at nagmamadaling sumalubong sa boyfriend niya. Nang maabot niya si Adrian, hinawakan niya ang braso at hinila sa gilid. Adrian! Sabi ni Gemma at may bahid ng pagkadismay ang boses. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo maaaring patuloy na gawin to. May mga responsibilidad na tayo ngayon. Buntis ako at sana umuwi ka na lang. Bakit kailangan mo pang uminom at mag-bar hopping? Hindi ka na katulad ng dati. Tumingin si Adrian sa kanya. Blanko at hindi mabasang ekspresyon. Gemma, relax. Nagsasaya lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Sinusubukan ko lang naman i-enjoy ang buhay ko. Hindi ko haalisin ang buhay na to dahil lang magkakaroon na tayo ng anak. At pwede ba? Ano bang ginagawa mo rito? Pinapahiya mo lang ako. Sumigaw ang isa sa mga kaibigan ni Adrian na natatawa sa kanila. Mukhang may sinusundo na ng asawa. Naiinis na lumingon si Adrian sa mga kaibigan nito. Manahimik kayo guys. Hindi ko asawang babaeng to. Babaeng to? Naiirita niyang ulit. Wow, Adrian. Anong tingin mo sa akin? Random chicks mo lang? Girlfriend mo ako at dinadala ko ang anak mo. Baka nakakalimutan mo. Pero mukhang walang pakialam si Adrian. Ewan ko sa'yo. Umuwi ka na. Papunta pa kami sa isang bar ng mga kaibigan ko. Hindi mo ako mapipigilan. Napaka-killjoy mo, Gemma. Natigilan si Gemma at nakatitig lang sa binata habang papasok sa kotse. Parang may unti-unting gumuguho sa harap niya. Sinubukan niyang hawakan ng pag-asa para makita naman ito ang realidad ng kanilang sitwasyon. Pero talagang malinaw na hindi pa handa si Adrian na magbago. At nang mawala na sa kanyang paningin ng sasakyan, naiwan na lang na nakatayong mag-isa doon si Gemma. Adrian! Ano bang nangyayari sa'yo? Naiinis na tanong ng ama ni Adrian na si Antonio. Uuwi ka ng ganito. Lasing na naman. Hindi ka na teenager. May mga responsibilidad ka na ngayon. Alam mo naman naghihintay na tong girlfriend mo sa pag-uwi mo. Magkakaroon pa kayo ng anak. Ano bang akala mo sa pagbubuntis? Madali. Sana kahit moral support, ibigay mo dito kay Gemma. Pero hindi. Umaarte ka pa rin na parang bata na walang dapat ipag-alala. Parang masyado kaming naging maluwag sa'yo ng mama mo. Napailing si Adrian na medyo tulala pa sa sobrang kalasingan kagabi. Ang OA niyong lahat. Uminom lang naman ako. Stress reliever ko sa sunod-sunod na exam sa midterm. Ano bang masama ron? Matutulog na ako. May hangover pa ako. Bahala na kayo dyan. Tumaas na ang boses ni Antonio dahil sa pagiging pasaway ni Adrian. Hindi, makinig ka muna sa akin. Nakakapagod ka na. Hindi ka na nagtatanda. Ang dami-dami mo ng pagkakamali na pinapalusot na lang namin ng mama mo. Pero iba na ngayon dahil may 2 buhay kang kargo. Mayroon kang pamilyang dapat alagaan ngayon.
Hindi ka maaaring patuloy na mag-party gabi-gabi at umasta na parang pareho pa rin ang buhay mo kaysa sa dati. Buntis si Gemma, Adrian. Magiging tatay ka na ng anak ninyo. Kailangan mo magsimulang kumilos ng maayos at mas mag-mature para kay Gemma at sa bata. Bakas ang frustration sa mukha ni Adrian habang nakatingin sa ama. Hindi ko naman to hiniling, okay? Hindi ko ginusto. Hindi ko ginustong mabuntis si Gemma. Hindi ko ginustong responsibilidad na to. Kaya ayoko. Hindi ako mag-a-adjust. Ayoko maging problema ang pinagbubuntis ni Gemma. Napasinghap si Gemma nang sapakin ni Antonio ang sariling anak. Galit na galit si Antonio na kahit ang asawa nitong si Rosie walang magawa. Gayunpaman, naiintindihan niyang ama ni Adrian. Labis nga naman ang inasal ng kanyang boyfriend. Kailanman, hindi nasagot ni Gemma ang sariling ama. Namumula sa galit ang mukha ng ama ni Adrian. Problema mo, Adrian, ang pagbubuntis ng girlfriend mo. Gustuhin mo man o hindi, nasa ganitong sitwasyon ka na ngayon. At kung sa tingin mo ay maaari kang magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras habang nagdurusa si Gemma at ang anak ninyo, nagkakamali ka. Hindi ka na namin kukonsentihin ng mama mo sa mga ginagawa mo. Titigil ka na sa pag-arte na parang bata at magsimula kang kumilos na parang lalaki. Puno ng hindi pagsang-ayon ang mukha ni Rosie habang inaalalayan ng anak. Sobra na to, Antonio. Masyado mo siyang pinipilit. Bata pang anak natin at mayroon siyang mga pangarap. Hayaan mong madiskubre niya yun sa kanyang sarili. Mariing umiling si Antonio. Hindi, Rosie. Kung hindi mo pilit ipapaintindi dyan kay Adrian, hindi niya talaga maiintindihan. Wala na siyang oras para sa mga pangarap kung ganyan naman ang ginagawa niya. May pamilya na siya. Oras na para mag-grow siya at hindi ganyang parang binibibi pa natin. Nilingon ni Antonio si Adrian habang hindi natitinag ang tingin. Simula bukas, lilipat na kayo ni Gemma sa apartment natin dun sa bayan. Mamumuhay kayo bilang isang pamilya ron. Walang suporta galing sa amin dahil ikaw mismo ang susuporta sa mag-ina mo. Patitigilin na rin kita sa pag-aaral. Magsumikap kang magtrabaho para makakain kayong tatlo. Kung nakita kong nagbago ka na nakatuon ka na sa mga responsibilidad mo, pag-aaralin ulit kita. Pero sa ngayon, ang priority mo lang ay ang pamilya mo. Kailangan mong matuto. Napayuko na lang si Gemma. Ayaw niya ng bulong yon. Hindi niya gustong patigilin ni Antonio si Adrian sa pag-aaral nito. Pero magulang ito. At kung yun ang paraan nito para madisiplina ang boyfriend niya, wala siyang gagawin na kahit anong pagtutol. Mariing umiling si Adrian. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, pa. Mas lalo mo lang sisirain ang buhay ko. Umigting naman ang panga ni Antonio. Pwede kong gawin at kaya kong gawin. Matanda ka na. 21 ka na kaya matuto kang mabuhay sa sarili mo. Kung iniisip mong masisira ang buhay mo, kasalanan mo na yon. Matuto kang kumilos at tumayo sa sarili mong mga paa. Kailangan mong malaman kung paano ako'y ng responsibilidad ng mga ginawa ninyo ni Gemma. Naramdaman ni Gemma ang bigat ng mga sandaling yon sa kanyang mga balikat. Malakas ang pananalita ng ama ni Adrian. Nararamdaman niya rin ang tensyon sa pagitan ng pamilya ng kanyang boyfriend. Kalokohan! Dumako ang tingin ni Adrian sa kanya at puno ng hinanakit ang mga mata. Dapat hindi ka nalang nabuntis, Gemma. Ngayon, tignan mo kung nasan tayo. Kasalanan mo ang lahat ng to. Natigilan si Gemma sa sinabi nito, ngunit hindi niya hinayaang ipakita ang sakit na nadarama. Sa tingin mo, ako lang ang may kasalanan? Hindi ko na to iniisip na isang problema, Adrian. Hindi na bata ang problema. Ikaw na. At alam mo kung anong opinyon ko? Ha? Tama ang papa mo. Hindi natin maaaring patuloy na pagsisihan ang nangyari na. Hindi natin maibabalik at kayang burahin lahat. Nandito na tayo ngayon at kailangan na nating gawin ang best natin para maging maayos ang buhay natin pati na rin ang magiging anak natin. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Adrian. Tatanggapin mo na lang ba to? Hahayaan mo na lang bang mangyari ang lahat ng to at magpapanggap na ayos lang? Ang problema sa'yo, hindi mo pa matanggap na magkakaanak na tayo, na nabuntis mo na ako. Naduluhang sabi ni Gemma. Kasi ako, hindi ko na to pinagsisisihan. Kasi wala na rin namang sense para pagsisihan pa. Hindi natin mababago ang nakaraan. Ang kailangan nating gawin, mag-move forward para sa anak nating dalawa.
Tumingin si Adrian sa kanya at namumuo pa rin ang galit. Hindi ko to hiniling. Paulit-ulit mo na lang yung sinasabi, Adrian. Nakakapagod ng pakinggan na paulit-ulit kang magsisi. Mahinang sabi ni Gemma at humakbang papalapit sa binata. Hindi ko rin hiniling to. Pero magkasama tayo ngayon. Mayroon tayong pagpipilian na harapin to o patuloy na tumakbo mula rito. Ewan ko sa'yo, pero gusto kong harapin ang responsibilidad sa bata. Ayokong patuloy na lumingon sa nakaraan at magsisihan na lang tayo ng magsisihan. Nangyari na, Adrian. Hindi agad nakasagot si Adrian. Nakatayo lang ito doon at nakatingin sa malayo habang nag-iigting ang panga. Huminga ng malalim si Gemma. Please, magtino ka na. Magkasama naman tayo. Kailangan mong magseryoso ngayon, Adrian. Para sa atin. Para sa baby nating dalawa. Matagal na hindi umimik si Adrian. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan lahat ng to. Pinanood ni Gemma na lumakad papalayo si Adrian. Kailangan nilang gawin yon gaano man kahirap. At gustuhin man o hindi ni Adrian, kailangan nilang harapin ang hinaharap na hindi nakaayon sa mga nauna nilang plano sa buhay. Katulad ng sinabi ni Antonio, nanirahan na nga sila sa apartment ng mga magulang ni Adrian. Tumigil na sa pag-aaral ang kanyang boyfriend para makapagtrabaho para sa kanila. Naging factory worker ito sa isang plastic company. Yun nga lang, kahit may trabaho ang binata, parang mas lalo lang lumala ang sitwasyon ni Gemma. Ano ba naman daw si Adrian? Bakit walang pagkain? Napabuntong hininga si Gemma. Walang iniwang pagkain si Adrian sa apartment. Wala ring laman ng refrigerator maliban sa ilang dilatang nakabukas na at mga nabubulok na gulay. Ate, pwede bang pasend ako ng pera? Kahit 1,000 lang? Nahihiyang sabi ni Gemma habang kausap ang kanyang ate Karen mula sa kabilang linya. Ha? Bakit? Wala ka bang pera ngayon? Nasaan ka ba? Nasaan si Adrian? Tanong ng kanyang kapatid. Napakagatlabi si Gemma. Hindi kayang sabihing nagugutom na siya at hindi pinapakain ni Adrian ng maayos. Kailangan ko lang ate. May order kasi ako. Wala akong cash ngayon. Walang iniwan si Adrian. Sumagot naman agad ang kanyang kapatid. Sige, magpapadala ako ng pera. Marahan siyang napabuntong hininga. Salamat talaga, Ate Karen. Ilang araw nang lumipas mula nang huli siyang kumain ng maayos. Nagastos na kasi ang pera mula sa pinakahuling sweldo ni Adrian. Hindi nga lang sa mahalagang bagay, ngunit sa bago at mamahaling damit na binili ni Adrian para sa sarili. Marahan niyang hinaplos ang malaking tiyan. Nararamdaman niya na ang pagsipa ng sanggol sa loob niya. Sorry baby, ang papa mo kasi. Hindi man lang nag-iwan ng pagkain. Nagugutom ka na siguro. Kailangan niyang pangalagaan ang sarili dahil sa anak nila ni Adrian. Ngunit si Adrian, tila nabubuhay pa rin sa isang mundo ng pantasya kung saan walang mga responsibilidad. Pag uwi ni Adrian ng gabing yon, hindi niya na ito napigilang kausapin. Adrian, mahina niyang tawag. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Anong meron? Tanong ni Adrian na hindi man lang tumitingin sa kanya. Pagod na ako. Mahaba ang shift ko ngayon. Pilit na pinipigilan ni Gemma ang kanyang pagkadismaya. Adrian, wala tayong pagkain sa bahay. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng matinong pagkain. Sana naman kahit budget mag-iwan ka lang. Alam mo namang mas nagugutom ako ngayon kasi buntis ako. At ginugol mo lang ang buong sweldo mo saan? Sa mga damit, sapatos na hindi mo naman agad kailangan. Nagkibit balikat si Adrian at hindi sinalubong ang tingin niya. Anong problema ron? Mga damit lang naman yun, Gemma. Saka pera ko naman ang ginagamit ko. Nagpapakahirap ako magtrabaho sa factory. Kaya deserve kong gastusin yun sa paraang gusto ko. Naninikip ang dibdib ni Gemma. Adrian, bakit sarili mo lang ang iniisip mo? Ang mga bayarin, ang pagkain natin, ang anak natin, kailangan nating maging wais sa pera mo. Oo, pera mo yan. Pero sana iniisip mo na may mag-ina ka na ngayon. Akala ko kapag nandito na tayo, mas marirealize mong magseryoso. Pero sa halip, ang gagawin mo lang ay bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Makikipagkita pa sa mga kaibigan kapag walang pasok. Halata ang pagkainis sa mukha ni Adrian. Nagtatrabaho ako, di ba? Akala mo ba madali ang ginagawa ko? Sa tingin mo ba,
May oras pa ako para maisip kayong dalawa. Anong gusto mo sa akin? Gusto mo bang itigil ko ng pag-aalaga sa sarili ko? Ito na nga lang ang tanging nagagawa ko para sa sarili ko. May nasasabi ka pa rin. Napailing si Gemma. Wala na talagang nakikitang pag-asa sa kanyang boyfriend. Gusto kong alagaan mo kami. Adrian naman. Kahit nga pagpapacheck up ko, wala ka man lang pakialam. Napalunok si Gemma at sinusubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. Adrian, kailangan ko ng pera para sa doktor. Kung kaya ko lang magtrabaho ngayon, ako na. Hindi na ako hihingi sa'yo kaso ang laki na ng tiyan ko. Isa pa, hiyang-hiya akong lumapit sa tatay ko para humingi ng pera. Kasi alam nila, inaalagaan mo kami ng magiging anak natin. Alam kong wala akong problema sa pagbubuntis, na okay lang ako. Pero nag-aalala ako. Gusto ko namang magpa-check up para naman mamonitor ang baby natin. Napairap si Adrian. Ipapa-check up mo pa. Lalabas din naman yung bata. Bakit pa? Doon mo na lang i-check kung healthy ba o hindi. Pag-aaksaya lang ng perang ginagawa mo. Parang isang malakas na sampal ang mga salita kay Gemma. Anong pag-aaksaya? Hindi pag-aaksaya ang pag-check up sa kalusugan ng baby natin, Adrian. Hindi mo pwedeng baliwalain ang lahat na parang hindi urgent para sa'yo ang pagbubuntis ko. Atin ang baby na to. Hindi ako humihingi ng luho. Humihingi lang ako ng kailangan na sa tingin ko, dapat mo naman talagang tugunan. Kailangan kong maging malusog para sa baby. Dapat mong alalahanin yon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Ginagawa kong makakaya ko. Wala akong ekstrang pera sa ngayon. Kaya manahimik ka na lang dyan. Tumigil ka na lang, Gemma. Naririndi lang ako sa'yo. Napatayo si Gemma at masama ang loob na nilapitan si Adrian. Wala kang ekstra na pera dahil ginagastos mo ang lahat para lang sa sarili mo, Adrian. Hindi mo ginagawang makakaya mo. Dahil kung ginagawa mo, sana hindi ako nasasaktan ng ganito ngayon para sa anak ko. Ginagawa mo lang kung anong pinakamadali para sa'yo. At nandito ako. Parang ako lang ang may pakialam sa anak nating dalawa. Ako lang ang nag-aalala para sa future nating tatlo. Tumigas ang mukha ni Adrian. Nagtatrabaho ako, Gemma. Ano pa bang gusto mo? Hindi ako nakaupo buong araw naghihintay ng mag-aalaga sa akin. Hindi katulad mo. Nandyan ako sa labas. Gumagawa ng trabahong ayaw ko para lang kumita ng pera. At sesermonan mo lang ako pag uwi ko. Sige nga! Kung hindi kita sesermonan, Adrian, sa tingin mo ba, aalalahanin mo kaming dalawa ng anak mo? Sigaw ni Gemma at basag ang boses sa frustration. Walang hiya. Ito ang katotohanan natin, Adrian. At tapos na akong magpanggap na parang ayos lang sa akin lahat ng ginagawa mo. Sawang-sawa na ako. Nanlilisik ang mga mata ni Adrian sa galit. Di umalis ka kung nagre-reklamo ka. Tumalikod si Adrian at naglakad papunta sa kwarto nila. Damang-dama ang tensyon sa silid at nakakabingi na ang sumunod na katahimikan. Naramdaman ni Gemma ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Mabilis niyang pinunasan ang mga yon. Gusto niyang maniwala na maaaring magbago si Adrian. Ngunit mahirap kapag hindi niya makita na seryoso ang kanyang boyfriend. Hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Dinadala niya ang kanilang anak at parang ginagawa niya lang yon ng mag-isa. Maaaring pisikal na naroon si Adrian, pero emotionally, malayo pa rin ang binata. Huminga si Gemma ng malalim at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi niya mapipilit si Adrian na mag-mature agad, pero hindi siya susuko para sa anak nila. Para sa kapakanan ng batang nasa kanyang sinapupunan, patuloy siyang susulong gaano man kahirap. Nandito ka na pala, Gemma. Nakangiting sabi ni Ate Karen. Pumasok ka, pasok. Akala ko hindi ka makakarating. Inagahan ko na lang ang pag-imbita sa'yo. Baka kapag nagpang-abot pa kayo ni Papa dito, magtalo pa kayo. Nakakahiya naman sa asawa ko. Tumango lang si Gemma. Naiintindihan ko naman, ate. Masama pa rin ang loob sa akin ni Papa. Nasaan nga pala si Adrian? Tanong ni Ate Karen. Hindi mo isinama? Umiling naman siya. May trabaho? Pagpasok ni Gemma sa bahay, napuno ng amoy na bagong lutong pagkain ng hangin. Kumakalamang tiyan niya sa gutom. Ilang araw na siyang hindi nakakakain ng masarap na pagkain. Agad na nahagip ng kanyang mga mata ang pagkain nasa hapagkainan. Mas lalo lang siyang natakam nang makita ang cake. Noong nakaraang buwan niya pang gusto iyon,
Naglilihi yata si Gemma pero dahil sa takot na masumbatan ni Adrian, pinilit niyang pigilan ang paglilihi niya. Hindi maitago ni Gemma ang gutom sa kanyang mukha. Ate, sorry pero pwede bang pahingi ng cake? Nagulat naman si Ate Karen. Ha? Hindi pa nahihipa ng asawa ko yun eh. Pero wait, ikukuha kita ng cake sa loob. May mga bisita kasi kaming nagbibigay din ng cake. Chocolate din ang flavor. Pero yun ba agad ang kakainin mo? Kumain ka na lang muna ng kanin at ulam. Napangiti agad si Gemma. Mamaya na Ate Karen, yung cake muna. Gustong gusto ko talaga yon. Tumawa ang kanyang kapatid at dumiretso na sa loob. Pagbalik nito, may dala na itong plato na punong-puno ng chocolate cake. Umupo agad siya at nagsimulang kumain. Sobrang sarap Ate Karen. Humalakhak naman ang kanyang kapatid. Parang gutom na gutom ka. Sige, kumain ka lang dyan. Mamaya bago ka umuwi, ipagbabalot kita ng pagkain. Ilagay mo sa refrigerator ninyo para init-init na lang at makain nyo na lang ng ilang araw. Dahan-dahan lang, nasa mid ka na. Pinunasan ni Gemma ang bibig pagkatapos uminom. Ilang araw na akong hindi kumakain ng maayos. Hindi kasi nag-iiwan ng budget si Adrian. Palaging para sa sarili niya lang ang iniisip niya. Tumaas ang isang kilay ni Ate Karen at nawala ang munting saya. Anong sinabi mo? Mas lalong hindi ka pwedeng magutom ngayon lalo na't buntis ka. Napaangat ang tingin ni Gemma mula sa kanyang plato at napakagatlabi. Ramdam niyang pagkadismaya sa tono ng kanyang kapatid at alam niyang tama si Ate Karen. Kaya rin ate na pinilit kong pumunta kasi may gusto kong hinging pabor. Napahinto si Gemma sa pagkain at napabuntong hininga. Kailangan ko ng pera para sa check-up. Nag-aalala ko tungkol sa baby at gusto ko lang matiyak na okay ang lahat. Pero sinabi ni Adrian na isang pag-aaksaya lang ng pera yon. Napailing ang kanyang kapatid, halatang dismayado at hindi makapaniwala. Humihingi ka ng pera sa kanya at hindi ka niya binibigyan? May walang hiya naman pala siya. Bumaba ang tingin ni Gemma sa kanyang plato. Iniiwasan ang mga mata ng kanyang kapatid. Damang-dama niya noon pa man ang pagiging makasarili ni Adrian. Nauubos na rin nga ang kanyang pasensya. Minsan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagtatapat ni Gemma. Pinipilit kong intindihin siya pero nakatutok siya palagi sa sarili niya. Akala mo naman sobra kong sinisira ang buhay niya, Ate Karen. Hindi niya makita na dapat isang pamilya na kami ngayon at kailangan naming alagaan ng isa't isa. Umiling si Ate Karen at hindi pa rin makapaniwala. Gemma, hindi na siya bata. Parang wala siyang responsibilidad Dapat malaman to ni Papa. Mas mabuti pang kami na lang ang umalalay sa'yo kaysa ang ganyang lalaki. Ate, wag. Marahan siyang umiling. Baka mas lalo lang maging magulo. Umaasa pa rin ako na magising na siya sa responsibilidad niya. Gusto kong maintindihan niya ang sitwasyon namin para sa anak namin. Hindi ko alam kung paano gagawin pero hindi ko rin siya kayang isuko. May anak kami. Gusto kong bigyan ng kompletong pamilya ang bata. Napabuntong hininga si Ate Karen at napahawak sa noo. Kumpleto nga, ganyan naman. Alam kong ayaw mong may masira pero kailangan niyang harapin ang realidad, Gemma. Hinihila ka niya pababa kasama niya at hindi mo siya mapapasan. Hirap na hirap ka na nga ngayon. Paano kapag lumabas ng pamangkin ko? Mayroon kang sariling mga pasanin ngayon at kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. Hindi ng taong magpapalala niyan. Nanginginig ang boses ni Gemma habang nagsasalita. Alam ko, pero ayokong malaman ni Papa ang lahat ng to. Ayokong ma-disappoint na naman siya sa akin o mag-alala sa amin. Kung malalaman niyang ganito pa rin ang kinikilos ni Adrian, mas lalo siyang mag-aalala. Hindi ko matatanggap yon. Lumambot ang mukha ni Ate Karen. Alam mo, hindi ka nag-iisa dito, Gemma. Pero sana wag ka na laging magtago kay Papa. Tatay natin siyang 3. Nadidisappoint lang siya kasi mahal ka niya. Nangingialam siya dahil anak ka niya. Nadidismaya si Papa sa'yo pero hindi ka niya matitiis. Napakagatlabi muli si Gemma. Alam niyang tama si Ate Karen. Hindi solusyon ang pagtatago ng katotohanan sa kanilang ama. Ngunit ang takot na mabigo niya itong muli, na makita itong nagagalit na naman sa kanya, bumabalot na agad sa kanyang puso. Hindi ko alam kung masasabi ko pa ba sa kanya, ate. Bulong ni Gemma. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Baka naman sakaling may magbago pa kay Adrian.
Lumapit si Ate Karen sa mesa at ipinatong ang kamay sa kanya. Hindi ka nag-iisa dito. Tandaan mo yan. Isang maliit na ngiti ang ibinalik ni Gemma. Bahagya siyang naaaliw sa suporta ng kanyang kapatid. Gayunpaman, mukhang darating talaga sa punto na talagang susukuan niya na si Adrian. Maingat na hinahalo ni Gemma ang pansit sa kawali. Kaarawan niya ng araw na yon, kaya pinilit niya talagang makapagluto. Binati na siya ng kanyang mga kapatid, kaya masayang-masaya na siya. Napatingin siya sa orasan. Gabi na at hindi pa umuwi si Adrian. Wala itong trabaho ng araw na yon, pero umalis pa rin ng bahay. Hindi niya naman alam kung nasaan ang kanyang boyfriend. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng binata. Hello? Adrian? Nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa kabilang linya. Maya-maya'y narinig niyang humihingal na boses na Adrian. Gemma! Adrian, nasan ka? Tanong ni Gemma na humigpit ang hawak sa cellphone. Dapat umuwi ka na. Gabi na't hinihintay kita. Nagluto ako ng pansit. Alam mo naman na birthday ko, di ba? Malayo ang boses ni Adrian. Parang tumatakbo o nagmamadali. Oo, mamaya uuwi na ako. Ihintayin mo lang ako. Kumunot ang noo ni Gemma. Ayos ka lang ba? Bakit parang kinakapos ka ng hininga? Ayos lang ako. Mabilis na sabi ni Adrian at nagmamadaling lumabas ang salita sa bibig nito. Nasa labas lang ako. Tumatakbo. Baka wala na kasing masakyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Gemma sa hindi maipaliwanag na kaba. Adrian, mag-ingat ka. Umuwi ka na, hihintayin kita. Sandaling katahimikan ng namayani bago muling nagsalita si Adrian. Kailangan ko ng ibaba ang tawag. Uuwi ako agad. Huwag kang mag-alala. Sige, bye. Bago pa siya makapagsalita, hindi na muling nagsalita si Adrian. Akala niya tuluyan ang ibinaba ang tawag. Pero nang tumingin si Gemma sa cellphone, nakita niyang ongoing pa ang call. Hindi niya yata naklik ang screen. Natatawa niyang sabi. Nang pipindutin na sana niyang end button, natigilan si Gemma. Nakarinig siya ng mga tunog, mga halinghing, mga tinig na nagmumula sa kabilang linya. Kumalabog ang kanyang puso nang makarinig ng boses ng isang babae. Kasunod ang boses ni Adrian, mukhang magkasama sa isang silid at nagpapakasasa sa panloloko sa kanya. Gulong-gulo ang isip niya habang sinusubukang intindihin ang mga nangyayari. Nanginginig ang mga kamay na hinanap niyang record button. Gusto niyang mayroon siyang ebidensya sa kawalang hiya ni Adrian para naman may maisampal siya sa pagmumukha ng binata. Anong ginawa mo? Mahina at nanunukso na tanong ng babae. Iniwan mo pa ako sa kama. Alam mo namang ayaw ko nang nabibitin. Sino bang tumawag? Napalunok ng mariin si Gemma. Yon ang pinakamatinding takot niya. Ngunit ayaw niyang paniwalaan iyon. Gusto niyang ibaba ang tawag, ngunit tumanggi ang kanyang katawan na hayaan siyang kumilos. Hindi niya mapigilan ang sarili na makinig. Kahit na ang bawat himaymay niya ay sinasabihan siya na patayin na lang ang tawag. Si Gemma lang. Kaswal at dismissive na sagot ni Adrian. Yung nabuntis ko, pinipilit sa akin ni Papa na panagutan ko. Ayoko nga sabi, mga mapipilit sila. Mapanuksong tumawa ang babae. Tumatawag ang binuntis mo pero heto ka't may balak din yata akong buntisin. At hindi niya alam na nandito ka kasama ako? Gumapang ang amusement sa boses ni Adrian na sinabayan ng pag-ungol. Hindi niya kailangang malaman. Saka, asa si Papa na seryoso ko kay Gemma. Wala akong balak pakasalan ng babaeng yun. Trip ko lang naman siyang maging girlfriend nun. Kasi nacha-challenge ako sa mabait at madali talaga siyang bumigay. Sabihan mo lang, nabuntis ko lang siya nang hindi sinasadya. Kasi ingot ba naman? Sinabi kong uminom ng pills, nakalimutan pa. Katawan niya na nga yun. Napabuntong hininga si Gemma habang bumabaon ang bigat ng mga sinabi ni Adrian. Natatawa siya ng mapakla habang tumutulo ang mga luha. May kasama pala na ibang babae ang boyfriend niya. At sa mismong birthday niya pa talaga. Wala pala talagang pakialam sa kanilang kinabukasan si Adrian, lalo na tungkol sa dinadala niyang sanggol. Sa lahat ng oras na yon, naniwala si Gemma na baka maging maayos pa rin ang relasyon nila ng binata. Umaasa na tatayo si Adrian para sa kanya at sa magiging anak nila.
Ngunit ngayon, talagang nasampal na sa kanyang katotohanan. Wala talagang pakialam si Adrian sa simula pa lang. Hindi ako natatakot sa kanya. Patuloy ni Adrian na halos nanunuya ang boses. Pinilit lang talaga ako ni Papa. Ini-enjoy ko na lang to habang gusto ko pa. Naramdaman ni Gemma ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niyang pinalis ang mga yon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nakatayo siya doon sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapakinggan pa ang pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy ang boses ng babae. Ang lalaking akala niya'y maaasahan niya, ang ama ng kanyang anak. Walang ibang ginawa kundi ang magsinungaling at manloko. Tinapos na ni Gemma ang tawag na yon, ngunit nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Tiningnan ni Gemma ang hinanda niyang pansit. Wala siyang lakas na gumawa ng anuman. Walang pakialam si Adrian sa kanya o sa anak nila. At ngayon, sa huling pahayag na yon, napagtanto na talaga ni Gemma na nag-iisa lang siya para sa bata. Hello po, Tito Antonio. Mahina niyang usal. Sumagot naman agad ang tatay ni Adrian. Bakit ka napatawag, Iha? Kumusta kayo? May problema ka ba sa anak ko? Mabigat ang puso ni Gemma sa sakit. Dumaan muli sa kanyang isipan ang pagtataksil ni Adrian habang lumalabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Sorry po pero hindi ko na po talaga kayang pagtiisan si Adrian. Garalgal ang boses ni Gemma. Naalarma naman agad si Antonio. Bakit? Nasaan ba si Adrian? Kakausapin ko. Ano na namang ginagawa niya sa'yo? Tumahan ka na. Baka makasama yan sa apo ko. Suminghap si Gemma. May isisend po akong voice recording sa inyo. Kayo na lang po ang makinig. Pagod na po ako sa anak ninyo. Hindi niya lubos na isip na kayang gawin sa kanya yun ni Adrian. Sobrang lupit nito at napakamakasarili. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang tiwala, pagmamahal at pag-asa sa isang hinaharap na magkasama. Pero ngayon, nananatili na lang siyang nakatayo sa nasira nilang relasyon. Walang magbabago. Sinubukan ni Gemma at umasa siya. Pero wala lang talagang magandang nangyari. Hindi niya na kayang manatili pa sa apartment. Pinunasan ni Gemma ang mga luha sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Umalis siya sa bahay ng walang patutunguhan. Gusto kong pumunta kay Papa, pero hiyang-hiya ako. Siguradong madidismaya na naman siya sa akin. Umiiyak niyang bulong sa sarili habang naglalakad. Naglakad si Gemma ng walang patutunguhan. Masakit ang mga paa niya. Hindi niya kayang mabuhay ng ganoon. Pagod na siya. Pagod na siyang makipag-away. Pagod na piliting hawakan ang lahat ng mayroon sila ni Adrian. Ilang sandali pa, nakarating siya sa isang maliit na waiting shed sa gilid ng kalsada. Dahil sa pagod ay napaupo siya sa bench. Nanginginig ang katawan sa lamig, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga luhang bumagsak. Mga walang hiya kayo. Sana hindi ko nalang pinilit na panagutan mo ko. Umiiyak na sambit ni Gemma. Kahit anong gawin sa'yo, isip bata ka pa rin. Biglang may lumitaw na isang maliit na tuta na kulay puti. Tumakbo ito palapit sa kanya habang kumakawag ang maliit na buntot. Mahinang tumatahol at parang sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Bakit mo ako tinatahulan? Bakit? Bawal na bang umiyak? Ha? Parang baliw niyang tanong. Suminghot ang tuta sa kanyang mga kamay, kaya mahinang ngumiti si Gemma. Naglabas siya ng biskwit mula sa kanyang bag. Inalok niya ito sa maliit na aso na sabik na kinuha yun sa kanya at nginuya. Napaka-cute mo. Bulong ni Gemma at nagpunas ng luha. Sana lahat na lang ng bagay sa mundo madaling gawa ng paraan. Sana pati itong sakit na nararamdaman ko madali na lang pawiin. Nagpatuloy si Gemma. Nagsasalita sa tuta na para bang nakakaintindi ito. Alam mo, si Adrian, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa akin o sa anak namin. Sinubukan ko ng husto, alam mo ba yon? Pero parang hindi niya na ako nakikita. At hindi ko na talaga kaya. Pagod na akong subukan. Siguro, ako na lang talagang dapat magpalaki sa anak namin. Naninikip ang dibdib niya habang nagsasalita. Malaya na namang umago sa kanyang mukha ang mga luha. Ibinao niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at hinayaan siyang mapuno ng kalungkutan. Ngunit biglang isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang tiyan.
Aray! Aray ko! Napabuntong hininga si Gemma at napahawak sa kanyang tiyan. Pilit na pinapakalmang sarili pero mas lalong tumama lamang ang sakit. Matindi, hindi siya pamilyar at parang mawawalan siya ng hininga. Sa kanya napagtanto na pumutok na ang kanyang panubigan. Aray! Tulong! Tulungan niyo ako! Garal-galang boses na sigaw ni Gemma. Mukhang naramdaman ng tuta na may mali sa kanya. Malakas at sunod-sunod itong tumahol kahit pa nga sobrang hina at liit lang nito. Napatingin si Gemma sa tuta. Kailangan niya ng tulong ngunit wala siyang nakikitang sinuman. Please! Nang hihina niyang usal. Tulungan niyo ako. Kinapa niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ate Karen. Ate, please. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Napapikit si Gemma sa sakit. Nasa gilid ako ng kalsada. Manganganak na ako, ate. Hindi ko alam kung ano gagawin. Tulungan mo ako. Takot na takot ako. Ano? Bakit nasa gilid ka ng kalsada ngayong labor mo? Nasaan si Adrian? Hindi magawang kumalma ng kanyang kapatid. Sige Gemma, pupunta na ako. Manatili ka lang kalmado. Pupunta na kami dyan ng asawa ko. Mahigpit na hinawakan ni Gemma ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang mag-focus sa mga salita ng kanyang kapatid at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero hindi niya talaga makayanan. Pakiramdam niya ilalabas na ang bata anumang oras. Maya-maya'y mabilis na tumakbo palayo ang tuta. Hindi siya sigurado kung bakit biglang umalis ang maliit na aso. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang tuta. Tumatakbo ito ng napakabilis, tumatahol ng malakas. Sa pagkakataong yon, sumulpot ang isang ginang na nakasunod sa tuta. Lumuhod ang ginang sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Maghanganak ka na ba? Diyos ko, hinahabol ko yung tuta kasi kinagat ang dulo ng pants ko. Yun naman pala, gusto niya akong pumunta dito. Tumango si Gemma. Masakit pa rin ang nararamdaman at mababaw ang hininga. Tinulungan siyang tumayo ng babae at iginiya patungo sa isang kotse na huminto sa malapit. Hindi mapakali ang tuta sa kanyang paanan. Tumatahol na parang alam nito na may masakit pa rin sa kanya. Habang inaalalayan siya ng babae sa loob ng sasakyan, napangiti si Gemma sa tuta. Salamat sa pagdadala ng tulong. Kinawag-kawag ng tuta ang buntot nito at nakatanaw pa rin sa kanya hanggang sa umalis ng sasakyan. Hindi makapaniwala si Gemma sa kakaibang pangyayari. Iniligtas ng maliit na aso ang buhay nila ng anak niya. Namalayan na lang ni Gemma ang kanyang sarili na nasa ospital. Nakaupo siya sa kama, hawak ang kanyang maliit na anak na si Allison sa kanyang mga bisig. Napangiti si Gemma, masaya na pareho lang sila ng birthday. Sa kabila ng lahat ng nangyari, parang nakaahon siya sa lahat ng sakit. Nagkaroon siya ng dahilan para magpatuloy. Mukhang masaya ang ama ni Gemma pero halata pa rin ang pagkadismaya. Masaya ako lumabas ng apo ko. Pero nasaan ang ama niyan? Nasaan si Adrian? Hindi ako makapaniwalang wala siya para sa'yo. At bakit sabi nitong si Karen sa kalsada ka inabutan ng panganganak? Bumaba ang tingin ni Gemma sa kanyang anak. May luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Umaasa siyang darating si Adrian. Baka sakaling mapagtanto nito kung gaano yun kahalaga. Ngunit ang katotohanan ay pinabayaan siya nito. Pinabayaan siyang pasanin ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat ng mag-isa. Ayoko pong bumalik sa apartment, Papa. Mahinang sabi ni Gemma at pilit pinipigilan ang kanyang mga luha na gusto na namang tumulo. Niloko ko ni Adrian. Nalaman ko kaya umalis po ako nang hindi nag-iisip. Papa, pwede po bang wag na lang natin siyang pilitin na panagutan ako? Wala po siyang pakialam sa akin o kay Allison. Yun po talagang totoo. Hindi ko na po kayang tumira pa kasama siya sa isang bahay. Ayoko na pong bumalik doon at mas lalo pong ayoko pong lumaki si Allison sa kanya. Ako na lang po, kakayanin ko pong mag-isa. Basta wag na lang po kaming bumalik kay Adrian. Nanlilisik ang mga mata ng kanyang ama sa galit. Napakaduwag ng lalaking yon. Iniwan ka at ang kanyang sariling anak. Hindi ko hahayaang makawala siya dito. Alam ko nang ginagawa niya sa'yo. Tapos malalaman ko pang nambababae yan. Please, Papa, sabi ni Gemma at nanginginig ang boses. Ayoko na po ng komprontasyon. Gusto ko lang pong mag-focus kay Allison ngayon. Hindi ko po sila kailangan. Kakayanin ko pong palakihin ang anak ko. Umigting ang panga ng kanyang ama.
Hindi, Gemma. Talagang hindi ko nahahayaang makalapit ang lalaking yun sa apo ko. Wala siyang kwentang tao. Kailangan niyang malaman kung anong ginawa niya. At kung kailangan kong sabihin sa kanyang mga magulang, gagawin ko. Walang ibang salita, tinawagan ng kanyang ama ang mga magulang ni Adrian. Matalas at puno ng galit ang boses ng kanyang ama. Bahagyang tumalikod si Gemma dahil ayaw niyang marinig ang usapan. Masyadong mabigat ang kanyang puso at ayaw niyang madagdagan pa. Alam niyang may ideya na si Antonio na ama ni Adrian. Malamang ay alam na nito na niloloko siya ng anak nito. Hindi niya nabatid kung ano pa ang sumunod na nangyari pagkatapos niyang umalis sa apartment nila. Gayunpaman, mukhang hindi alam ng mga magulang ni Adrian na inabutan siya ng panganganak sa gilid ng kalsada. Pagkaraan ng ilang oras, tinapos ng kanyang ama ang tawag at bumuntong hininga. Gustong makita ng mga magulang ni Adrian si Allison. Ikinalulungkot nilang ginawa ni Adrian. Pero gusto pa rin nilang makita ang apo nila. Nag-aalok sila ng pera at mga regalo para tulungan kang palakihin ng bata. Hindi na daw nila ipipilit pa si Adrian sa'yo. Mukhang itong si Antonio, galit na rin sa anak. Mabuti na lang, hindi niya kinukonsinte. Napatingin si Gemma sa kanyang ama. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Mabait naman talaga sa kanya ang tatay ni Adrian na si Antonio. Ngunit hindi mababago noon ang katotohanan na niloko siya ng binata. Hindi ko po alam ang dapat kong gawin ngayon, Papa. Mahinang sabi ni Gemma, sabay sulyap kay Allison. Gusto ko pong tumayo sa sarili ko. Pero kung concerned din naman po sila sa bata, ayos lang po sa akin. Basta hindi ko na po makita ang pagmumukha ni Adrian. Ayoko po ng stress ngayon. Lumambot ang mukha ng kanyang ama. Naiintindihan ko pero desisyon niyo yan. Basta ang isipin mo lang palagi ang anak mo. Nanay ka na ngayon. Kailangan mong gawin ang pinakamabuti para kay Allison. Lumapit sa kanya ang mga kapatid at unang nagtanong si Ate Karen. Kumusta ang pakiramdam mo, sis? Okay lang ako sa tingin ko. Sagot ni Gemma at pilit nang umiti. Pero na-overwhelmed lang ako sa dami ng nangyayari, Ate Karen. Tumango ang kanyang kapatid bago ibinaba ang tingin sa sanggol na nasa bisig niya. Ang ganda niya, Gemma. Nanay ka na. Naunahan mo pa ako. Mamaya pag uwi ko, magmamakaawa na ako sa asawa ko na buntisin niya ako. Mahina naman siyang tumawa. Maya-maya may bigla na lang siyang naalala. May sasabihin pala ako sa iyo, ate. Saad ni Gemma at tumingin sa kanyang kapatid. Nakita mo bang tuta na tumulong sa akin nung nasa kalye ako nang malapit na akong manganak? Tumaas ang isang kilay ni Ate Karen at halatang nalilito. Tuta? Wala akong nakitang tuta doon. Lumambot ang puso ni Gemma sa naisip. May isang maliit na puting tuta. Magkasama kami nun sa gilid ng kalsada. Pinakain ko siya ng biskwit. Yung tuta, siyang nagtawag ng tulong para sa akin. Tumakbo ang tuta para humingi ng tulong, kaya may babaeng tumulong sa akin. Sa tingin ko, inabando ng tuta na yon. Pwede mo bang balikan ng tuta para sa akin, ate? Gusto ko sana siyang ampunin. Napakurap-kurap si Ate Karen sa gulat, ngunit ilang sandali pa, tumangon na rin naman ito. Oo, sige, hahanapin ko. Pero hindi nahanap ng kapatid niya. Kaya nang makalabas si Gemma sa ospital, sinubukan niyang hanapin ang tuta malapit sa waiting shed kung saan niya ito nakita. Naglakad siya sa mga lansangan, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Binuksan ni Gemma ang payong. Umuulan na, mas lalong hindi ako pwedeng sumuko sa paghahanap sa kanya. Baka wala siyang masilungan. Matapos maghanap sa loob ng ilang oras, nagsimulang tumalikod si Gemma. Iniisip niya na susubukan niya ulit bukas. Ngunit nang malapit na siyang sumuko, nakarinig siya ng mahinang iyak ng aso. Lumingon siya at nakita ang maliit na puting tuta habang nakapikit papalapit sa kanya. Napasinghap si Gemma at bumaha agad ang awa. Mahina, may mga sugat, pilay ang isang paa. Basang-basa ng ulan at puno ng takot at desperasyon ang mga mata. Ano nangyari sa'yo? Mabilis siyang lumapit sa tuta at pinayungan ito. Sino may gawa nito sa'yo? Kawawa ka naman. Mas lalo lang umiyak ang tuta na parang nagsusumbong sa kanya. Nadurog ang puso ni Gemma. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya at kinuha ang tuta sa kanyang mga bisig. Naramdaman niyang panginginig ng katawan nito. Mabuti na lang bumalik ako rito. Sabi na nga ba, mahanap kita ulit. Mahina niyang sabi. Binuhat niyang tuta pabalik sa kanyang bahay. Nilinis niya ito at dahan-dahang ginamot ang mga sugat.
Tulog na naman ang anak niya na hinabili niya muna sa kanyang ate Karen kanina dahil gustong alagaan ang pamangkin. Pilay ang isang paa mo, bukas dadalhin kita sa vet. Mahina niyang sabi. Lalaki ka pala eh. Naghanap siya ng pwedeng kainin ng tuta. Sardinas lang ang nakita niyang delata kaya yun ang pinakain niya. Napangiti siya ng dahan-dahan itong kumain. Bibigyan kita ng pangalan. Ligo kaya? Binasa ni Gemma ang brand name ng sardinas. Dahil mahilig ka sa sardinas, ikaw na ngayon si Ligo. Gusto mo ba yon? Ligo! Bahagyang tumahol si Ligo at nanginginig ang buntot habang dinidilaan ang kamay niya. Mas talo siyang napangiti at hinaplos ang balahibo nito. Mukhang may isa pa siyang ituturing na anak. Okay, Ligo. Mahinang sabi ni Gemma sa kanyang aso. Lakad tayo sa labas. Tulog na si Allison kaya si Tita Karen nang magbabantay muna. Ayusin mo maglalaro tayo, hindi tatae. Dapat kung tatae, sa banyo lang at sa CR. Reklamador kasi ang mga kapitbahay natin. Tuwang-tuwang naglakad ang aso sa pintuan. Alam agad ni Ligo na maglalakad sila kapag kumukuha siya ng sombrero. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang hinarap sa nakalipas na taon, sina Ligo at Allison lang ang palagi niyang kasama. Pinagmasdan ni Gemma si Ligo na sumisinghot-singhot sa damuhan. Mukhang masaya ito na nasa labas na naman. Ang dali namang nagising nitong si Allison. Natatawang sabi ni Gemma nang makabalik sila. Nauna nang pumasok sa banyo si Ligo. Sumunod naman agad siya at hinugasan ang mga paa nito. Nag-spray din siya ng alcohol sa aso. Pagkatapos niya itong linisan, siya naman ang naghugas ng mga kamay. Kailangan nilang mag-ingat dahil may baby sa bahay nila. Ngumiti ang kanyang ate Karen. Mababaw lang ang tulog ng pamangkin ko. Mukhang na-sense na wala kayo ni Ligo. Mukhang gusto rin yatang lumabas. Yumuko si Karen para halikan ang tuktok ng ulo ni Allison bago napansin si Ligo na nakaupo sa tabi ng pinto. Nakatingin sa kanilang aso. Sure ka ba talaga sa pag-aalaga ng aso mo? Tanong ni ate Karen at biglang sumeryoso ang tono. Tumango si Gemma na naramdaman ng pag-aalala ng kanyang kapatid. Oo naman. Bakit? Nag-alinlangan si ate Karen at bumalik ang mga mata kay Ligo. Ewan ko ba, Gemma? Nag-aalala lang talaga ako. May baby ka na ngayon, hindi ba kapag mga aso, maaaring maging territorial at seloso? Paano kung masaktan ni Ligo si Allison? Narinig ko na ang mga aso minsan, nagiging possessive sa mga amo nila. Inilapag ni ate Karen si Allison sa couch sa tabi niya. Tumingin siya sa kapatid na may kalmadong ekspresyon. Naiintindihan niya ang pag-alala ni ate Karen, pero wala naman talagang dapat ipag-alala tungkol sa pag-aalaga niya sa aso. Mabait naman si Ligo sa amin ni Allison. Mabait na sabi ni Gemma at tiningnan ng aso. Bata pa pero nakikinig siya sa akin. Sinanay ko na siya, saka palagi ko siyang pinapavet kahit medyo hapit sa budget. Para na rin masigurado na ligtas siya at ligtas din siya para kay Allison. Ang talino kaya ng Ligo namin. Alam niyang makipag-eye contact kapag nag-uutos ako at masasabi ko kung maganda ang mood niya o kung hindi siya sigurado sa isang bagay. Nakilala ko na siya ng paunti-unti. Basta tamang pag-train sa aso. Para lang akong nag-aalaga ng baby. Mukhang hindi pa kumbinsido ang kanyang kapatid kaya nagsalita pa siya. Ate Karen, naalala mo ba nung buntis pa ako kay Allison? Tanong ni Gemma at nanlambot ang tingin sa anak niya. Ang hirap sa akin ng sandaling yon, nag-iisa lang ako at hindi ko alam kung anong gagawin. Natatakot din ako. Si Ligong nasa tabi ko ng mga panahong yon. Humingi ng tulong para sa akin. Natigilan siya at saglit na nanunuot ang mga mata sa bintana. Inalala ni Gemma ang gabing parang kahapon lang nangyari. Hindi ako nakahanap sa kanya. Si Ligo ang nakahanap sa aming mag-ina. Sabi ni Gemma at puno ng emosyon ng boses. Lumabas siya nang hindi ko inaasahan. Siya ang nagpakalma sa akin, nagbigay ng comfort ng sobrang lungkot na lungkot ako. Sinasabi ko sa iyo, Ate Karen, alam ng asong yan ang kailangan ko bago ko pahilingin. Nandyan siya para sa akin ng mga panahong wala akong kaagad na maaasahan. Lumambot ang mukha ni Ate Karen sa kwento niya. At nang si Adrian, nang malaman kong niloloko niya ako, patuloy ni Gemma at medyo nanginginig ang boses. Si Ligo ang nanatili sa tabi ko. Umupo siya sa tabi ko, kinukulit ako na parang sinasabing magiging okay lang ang lahat. Alam kong parang baliw pero
Binigyan niya ako ng pag-asa ng feeling ko, walang patutunguhan ng buhay ko. Tumingin si Gemma sa kanyang kapatid. Ang weird kasi hindi naman talaga ako dog lover dati. Pero bigla na lang siyang naging parte ng buhay ko, ng buhay namin ng anak ko. Committed ako sa pag-aalaga kay Ligo dahil nandyan siya para sa amin at bahagi na siya ng aming pamilya ngayon. Dahan-dahang bumuntong hininga si Karen. Nandoon pa rin ang pag-aalala, ngunit may halong panibagong pag-unawa. Parang nakikita ko na yata kung saan ka nang gagaling. Basta ba hindi kayo piniperwisyo, okay lang sa akin tong si Ligo. Magiliw nang ngumiti si Gemma. Salamat Ate Karen. Masaya siya na maraming nakakaintindi sa kanya sa pag-aalaga kay Ligo. Inaasikaso niya si Allison at asikasuhin din ang pag-aalaga ng aso. Gayunpaman kahit ganoon, hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong paghihirap. Naging call center agent si Gemma sa isang international account. Ang nagbabantay na lang sa anak niya, ang kanyang Ate Karen o hindi kaya'y ang kanyang ama. Hindi rin naman siya hirap dahil kahit hindi maganda ang paghihiwalay nila ni Adrian, nagsusustento pa rin ito. Yun nga lang, hanggang sustento lang ang talagang ginagawa nito. Mas nakikitaan niya pa ng amor kay Allison sina Antonio at Rosie. Hindi na rin naman siya umaasa kay Adrian. Yon at nakabuntis na naman ng ibang babae. Pero napatapat sa mas mahigpit ang mga magulang, kaya walang nagawa si Adrian kundi pakasalan ang babaeng nabuntis ulit nito. Yan, pantay na, okay na. Bulalas ni Gemma sa nag-aayos ng tarpaulin nina Allison at Ligo. Napuno ng excitement ang bahay habang pinagmamasdan ni Gemma ang mga dekorasyon. Sabay-sabay sila ng birthday nina Allison at Ligo. Si Ligo hindi niya alam kung kailan talaga ipinanganak. Kaya sinabay na lang niya sa birthday nila ni Allison dahil yun din naman ang araw na nakita niya ito. Si Allison na nakasuot ng pink na dress habang karga ng ama ni Adrian. As usual, wala na naman doon ang lalaki pero hindi niya na inaasahan. Okay na naman sa kanya dahil mahal na mahal ng mga magulang ni Adrian ang bata. Unang apo kasi, kaya ganoon ang mga ito kay Allison. Ate, pakiayos naman ang sombrero ni Ligo. Utos niya sa kapatid. Inayos naman agad nito. Hay nako, pagkatapos kuhanan ng picture ng anak, yung isa namang baby ang may pictorial. Aba, may pa-cake pa? Natawa na lang si Gemma. Papayag ba naman akong walang cake si Ligo? Anak ko rin naman yan. Huwag mong itatago sa refrigerator. Para sa aso lang ang ingredients niyan. Baka pagka-interesan mo pa ate. Napairap naman ang kanyang kapatid. Anong akala mo sa akin? Tirador ng cake? Natawa na lang siya at lumapit kay Ligo. Happy birthday, baby kong minsang pasaway. Happy birthday sa ating tatlo ni Allison. Maya-maya ay dumating na ang kanyang mga bisita. Ang ama ni Gemma ang unang lumapit sa kanya. May dalang regalo para sa apo nitong si Allison. Happy birthday, apo kong maganda. Giliw na sabi ng kanyang ama. Pinamaywangan niya naman ito. Aba, bakit apo mo lang po, Papa? Baka nakakalimutan niyo pong birthday din po ng anak ninyo. Umismid naman ang kanyang ama at binuhat si Allison. Wala akong pakialam sa'yo. Malaki ka na. Itong apo kong birthday girl. Tumawa na lang si Gemma. Akala niya, hindi na talaga sila maaayos ng papa niya. Pero kapag pamilya talaga, mahirap tiisin ang isa't isa. Sandali lang, Gemma. Panimula ng kanyang ama, sabay kumpas kay Ligo. Bakit may birthday tarpaulin at cake ang aso mo? Sinabay mo pa talaga sa birthday ng apo ko. Natawa si Gemma. Well, Papa, bahagi ng pamilya si Ligo. Baby ko din siya kaya deserve niyang celebration. Saka sinabay ko siya sa birthday namin kasi nakita ko siya sa birthday naming dalawa ni Allison. Tumingin sa kanyang ama na may naguguluhang ekspresyon. Isang aso talaga? Parang batang trato mo kay Ligo. Bago pa makasagot si Gemma, pumasok ng kapatid niyang si Karen na tumatawa. Hay nako Papa, wag na po kayong magtaka. Simula ng alagaan niyang si Ligo na yan, tinuring niya na pong parang anak. Magkakatabi silang lahat sa pagtulog. Napailing ang kanyang ama habang tumatawa. Hindi kita maintindihan. Hindi ako mahilig sa hayop, anak. Sa bagay, ayaw ko rin naman sa mga taong asal hayop. Natawa silang magkakapatid. Masama rin naman ang ugali ng kanilang ama. Gayunpaman, ginawa nito ang lahat para mapalaki silang tatlong babaeng anak. Kahit wala na ang kanilang ina, lumaki pa rin sila ng maayos.
Nang matapos ang party, napuno ng hagikgik ni Allison ang kwarto habang napapalibutan ng bundok ng mga regalo. Siya na ang nagbubukas ng mga regalo para kay Allison. Ngunit napansin ni Gemma si Ligo, tahimik na nakaupo sa isang sulok. Paminsan-minsan, lumilipad ang tingin nito sa tambak ng mga regalo para kay Allison. Lumalapit at umaamoy-amoy pero lumalayo agad at saka lulupasay muli sa sahig. "Malungkot bang anak ko na yan?" tanong ni Gemma at tiningnan si Ligo. "Wala kang nakuhang regalo?" "Ay, oo nga pala. Ligo! Nagtatampo ang Ligo namin." Umungot ito at iniwas ang mukha sa kanya, kaya mahina siyang natawa. Aba, marunong na magsungit ah. Kailan kita tinuruan ng ganyan?" Inilabas ni Gemma ang maraming packs ng dog treats at isang laruan. Itinaas niya ang laruan sa harapan ng nagtatampong si Ligo. Tumayo si Ligo at nagpakawala ng nasasabik na mga tahol. Ikinawag-kawag ang buntot nito. Tumawa si Gemma at lumuhod para iabot ang laruan at bigyan ng ilang treats. "Ayan Ligo, para sa'yo lahat yan. Wala kang kaagaw. Bukas, mamimigay tayo ng handa mo sa mga stray dogs ha? Bukas ka na mag-celebrate." Masiglang sabi ni Gemma. "Ramdam mo ba Ligo? Ikaw ay kasing halaga ng ibang tao dito sa bahay natin. Parte ka na ng pamilya natin." Mabilis na lumipas ang 9 na taon at halos hindi makapaniwala si Gemma kung gaano kalaki ang nagbago. 10 taong gulang na ang bibo na si Allison. Si Ligo, kahit na hindi na isang tuta, mapaglaro pa rin at talagang kapiling pa rin nilang mag-ina. "Anong sabi ko sa'yo?" Paggalit na sabi ni Gemma habang tinitingnan si Ligo. "Oo, naiintindihan kong inhit ka pero sinong may sabing maglakad ka ng mag-isa na wala kami ni Allison?" Nakatingin sa kanya si Ligo, tumahol at sinundan ang pag-iyak. Kinuha ni Gemma ang hanger at ipinalo sa upuan kung saan nakaupo si Ligo. Hindi niya naman hinahampas ang aso niya. Tinatakot niya lang dahil may mga pagkakataong nagiging pasaway. "Ano, pasaway ka pa?" Hinampas niya ulit ng hanger ang upuan nito. Tumahol ulit at umiyak si Ligo. Nanlaki ang mga mata ni Gemma. "Tapos ikaw pang sasagot ng ganyan sa akin. Anong sabi ko kapag nagagalit ako? Alam mong masama akong magalit. Mama mo ko, kaya dapat nakikinig ka sa mga sinasabi ko." Nakatingin lang sa kanya si Ligo. Napatingin naman ito kay Allison na tumatawa. Bigla nitong tinahulan ng anak niya. Parang nakakaintindi na pinagtatawanan ni Allison. "Hoy, Ligo, nagiging pasaway ka na naman." Bulalas ni Gemma sa aso. "Kapag lumabas ka pa, baka maligaw ka. Saan ka namin hahanapin? Paano kapag nakuha ka ng mga mangunguha ng aso? Paano kapag naging pulutan ka ng mga manginginom dyan sa labas?" Nagsalita si Allison. "Mama, hindi po nakikinig yan. Uulitin niya po ulit yan." Napabuntong hininga si Gemma at itinuro ang sofa kay Ligo. "Punta ka ron, dyan ka matulog ha. Hindi ka papasok sa kwarto. Hindi ka tatabi sa amin ni Allison." Umiyak naman si Ligo. Pinandilatan niya naman ang aso. "Hindi, dyan ka matutulog para magtanda ka. Gusto mo sa labas kita patulugin? Halika rito, palalabasin kita. Ilalako ang mga pinto, total gusto mo sa labas." Tinahulan siya ni Ligo dahil sa pamimilit niya. Bahagya naman siyang natawa. Sa araw-araw na lang, yun palagi ang senaryo ni Gemma. Palagi niyang napapagalitan si Ligo. Minsan si Allison naman. Pareho kasing pasaway ang dalawa. Napag-iinitan niya talaga, lalo na kapag pagod na pagod siya galing sa trabaho. Gayunpaman, pagkatapos, humihingi na rin naman siya ng tawad. Hindi siya perpektong ina, pero sinisikap niyang maging mabuting magulang. "Halina kayo, dadalhin ko kayo sa park. Mamamasyal tayo sa labas. Rest day ko ngayon," sabi ni Gemma kina Allison at Ligo. Namalayan na lang ni Gemma na pinagmamasdan ng dalawang naghahabulan. Sobrang lakas ng tawa ng anak niyang si Allison habang tumatakbo ito kasabay ni Ligo. Kahit minsan mga pasaway, kapag nakikita niyang masaya, parang hinahaplos ang kanyang puso. "Mag-ingat ka, Allison!" Tawag ni Gemma at punong-puno ng pag-aalalang boses nang makitang muntik nang madapa ang kanyang anak. "Ayos lang po ako, Mama!" Balik na tawag ni Allison at may pilyang ngisi bago muling tumakbo. "Ligo, habol! Bilis! Habulin mo ako!" Matapos ang ilang oras na paglalaro, nagpasya na silang umuwi pagkatapos kumain sa restaurant. Si Gemma na naglalakad ng dahan-dahan sa likuran ng kanyang anak at ni Ligo, nakadama ng tahimik na kapayapaan. Hindi niya madalas nararanasan ang ganoong araw dahil sa trabaho, kaya talagang sinusulit niya na.
Pagdating nila sa bahay, sinimulan ni Gemma na maghanda ng magaan na merienda para sa dalawa. Pagka-uwi, gutom na naman ang mga alaga niya. Pagkatapos kumain, naligo na si Allison. Tinulungan niya naman ito at siya na ang pumili ng mga damit na susuotin. "Anak, malamig ngayon. Magmedyas ka. Baka kabagi na naman ang tiyan mo." Saad ni Gemma sa anak. Natigilan si Gemma nang mapansin ang isang maliit na peklat sa paa nito. Hindi niya alam na may peklat pala roon si Allison. "Allison?" Sabi ni Gemma at hinaplos ang peklat nito. "Anong nangyari dito? Paano mo nakuha ang peklat na to? Parang ang tagal na." Bumaba ang tingin ni Allison sa paa nito. Nasabit lang po sa PE class po namin. Naglalaro po kami ng madapa po ako." Kumunot ang noo ni Gemma at muling sinipat ang maliit na peklat. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Nagamot ba to ng sariwang sugat pa?" Tumango naman si Allison at ngumiti ng nakakapanatag. "Opo mama, hindi naman din po masakit. Matagal na po yan, grade 3 pa po ako. Hindi na po masakit." Ngunit hindi maalis ni Gemma ang kanyang pag-aalala. Palagi niyang pinoprotektahan si Allison, lalo na sa lahat ng pinagdaanan nilang magkasama. "Alam kong matagal na, pero sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Kailangan mong maging mas maingat, okay? Saka kapag may mga ganito kaulit na sugat, sabihin mo agad sa akin, ha?" Sambit ni Gemma at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Napangiti si Allison at halatang naantig sa pag-aalala niya. "Pangako po mama, mag-iingat na po ako at sasabihin ko na po sa inyo pag may sugat po ulit ako. Huwag na po kayong mag-alala, okay lang po ako." Marahang tumawa si Gemma at hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Allison. "Hindi ko mapigilan, ikaw ang baby ko." Mapaglarong inirap ni Allison ang mga mata. "Hindi na po ako baby, mama." "Alam ko." Nakangiting sabi ni Gemma at pinisil ang kamay ng kanyang anak. "Pero palagi kang magiging baby ko." Pinilit na lang ni Gemma na huwag mag-alala kay Allison. Napansin niya na lumalaki na talagang anak niya. Marami ng pagbabago at may mga bagay na hindi na binabahagi ni Allison sa kanya. "Allison?" Bulong ni Gemma at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. "Anong nararamdaman mo ngayon? May iba pa bang masakit sa'yo?" Ilang araw nang may lagnat si Allison na hindi bumababa. Sa kabila ng pagbibigay niya ng gamot, nananatiling mataas ang temperatura ni Allison. Binabalot ng takot ang kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Allison at namumula ang mukha sa lagnat. "Mainit. Sobrang init po ng pakiramdam ko, mama." Pinunasan ni Gemma ang noo ni Allison. "Pinainom kita ng gamot. Malapit ka nang gumaling. Pangako. Kapag hindi, dadalhin na kita sa ospital, ha?" Ngunit sa paglipas ng mga oras, hindi naputol ang lagnat ni Allison. Lalong lumaki ang pag-aalala ni Gemma. Sa ikatlong araw, may mga pagbabago siyang napansin kay Allison. Ayaw nitong umalis sa higaan at tila takot na takot kahit nasa pinakamaliit na simoy ng hangin. "Anak, pinatay ko ng aircon." Sabi niya kay Allison na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Mama, ang lamig po. Ayoko po ng hangin." Bulong ni Allison at hinihila ang mga damit papunta sa ulo na para bang sinasaktan ito ng hangin. Labis na ang takot na nararamdaman ni Gemma. Hindi niya pa nakitang ganoon ang kanyang anak. May mas malalim na nangyayari. Hindi lang simpleng lagnat yun ni Allison. Kaya naman nagdesisyon na siyang dalhin sa ospital ang anak niya. Pero bago niya pamadala, may nangyari na naman. Kalaunan ng gabing yon, sinubukan ni Allison na uminom ng tubig pero nanginginig ang mga kamay nito. Kapag nilalapit sa bibig, kahit anong gustong lunukin, tumutulo ang bibig ni Allison. "Mama, hindi ko kaya. Hindi ko po kayang uminom. Gusto ko pong uminom. Bakit po ganito, mama?" Humihikbi si Allison at nanginginig ang boses sa pagkabalisa. "Masakit, parang hindi ko po kayang lunukin. Gusto ko pong kumain, mama." Nanginginig ang mga kamay ni Gemma habang sinusubukan niyang aliwin ang kanyang anak. Natataranta na siya habang tinatawag ang kanyang ate Karen. Magpapatulong siya rito dahil ito ang may sasakyan. Nakita na niyang mga sintomas na yon sa kanyang mga napapanood. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero hindi na talaga mapigilan ni Gemma. Tiningnan niya si Ligo na tumatahol at hindi mapakali habang pabalik-balik. "Ligo, kinagat mo ba ang anak ko?" "Hindi," sabi ni Allison.
Hindi po siya, Mama. Mabait po si Ligo. Mama, sorry po. Kinagat po ako ng stray dog. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi, pakiusap po ganito. Namuo ang luha sa mga mata ni Gemma habang nakatingin kay Allison na ngayon ay umiiyak na. Binalot niya ito sa mahigpit na yakap. Mama, natatakot po ako. Mamatay na po ba ako? Tanong ni Allison at bakas na bakas ang takot sa boses. Nadurog ang puso ni Gemma sa tanong. Anak, hindi. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Allison at hinawi ang basang buhok sa noo. Hindi ka mamamatay, Allison. Gagawin ko ang lahat para mapabuti ka. Dadalhin kita sa ospital, okay? Hihingi tayo ng tulong. Gagaling ka. Napakapit sa kanya si Allison at tumutulo ang luha sa mukha nito. Sorry po, Ma. Sorry po, hindi ako nagsabi ng totoo. Natatakot po ako na magalit ka kasi po lumiban po ako sa klase para pumunta po sa bahay ng classmate ko. Natakot po ako. Bulong ni Allison at nanginginig ang boses. Hindi ko po gustong magalit ka. Gusto ko lang po sumama sa kaibigan ko pero pauwi na po ako. Natapakan ko po ang buntot ng aso at kinagat po ako sa paa, Mama. Akala ko po magiging okay na pero ngayon, Mama, ayoko pong mamatay. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Nadurog na naman ang puso ni Gemma. Sobrang higpit ng hawak niya sa kanyang anak. Hindi siya papayag na mawala ito. Maya-maya ay dumating na rin si Karen. Mabilis na binuhat ng asawa ni Karen ang anak niya at dinala sa sasakyan. Pinapatay niya ang aircon at binalot ito ng kumot. Kahit kaunting hangin, hindi mapakali si Allison, kaya mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa anak niya. Allison! Bulong ni Gemma at hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Dapat sinabi mo sa akin. Pero hindi mo kasalanan. Aayusin natin to. Pangako. Dadalhin ka namin sa ospital. Gagaling ka. Hindi ka mamamatay. Gagawin lahat ni Mama. Mahal na mahal kita, anak. Huwag susuko, ha? Strong girl ka, Allison. Bumibilis ang tibok ng puso ni Gemma. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Karen at ng asawa nito. Ang tanging naririnig lang ni Gemma ay ang mabilis na pagtibok ng sariling puso at ang mga tunog ng mahina at nanginginig na boses ni Allison. Mahal po kita, Mama. Bulong ni Allison na halos hindi marinig ang boses. At mahal ko rin po si Ligo, the best dog ever at kapatid ko. Nanlalabo ang mga mata ni Gemma dahil sa luha. Mahal din kita, anak. Magiging okay ka. Malapit na tayo, Allison. Maghintay ka lang ng kaunti, anak. Ngunit patuloy pa rin ang boses ni Allison. Mahina, ngunit porsigido. Mama, huwag ka pong magalit kay Ligo, ha? Hindi niya po kasalanan. Hindi po si Ligo ang kumagat sa akin. Mama, kapag aalis na po ako, ha? Hindi, huwag kang magsalita ng ganyan. Pagmamakaawa ni Gemma at basag na ang boses. Wala kang pupuntahan. Magiging maayos ka. Malapit ng tulong, kumapit ka lang. Mahigpit na ang hawak ng kanyang anak sa damit niya. Mama, ikaw ang the best, Mama. Ayokong malungkot ka. Kung wala na po ako rito, please, huwag ka pong umiyak, ha? Mahal po kita at mahal na mahal ko po kayo ni Ligo. Ang mga salita ay parang punyal sa puso ni Gemma. Hindi. Please, huwag mong sabihin yan, Allison. Parang awa mo na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pupunta kahit saan. Sa'yo umiikot ang mundo ko. Kailangan kita. Kailangan kong maging okay ka. Huwag ka pong malungkot, Mama. Lagi po kitang sasamahan. At si Ligo, nandyan po siya palagi. Natutuliro na naman si Allison dahil sa hangin. Mama, ayoko ng hangin. Napahikbi na si Gemma. Hindi na siya makahinga ng maayos sa sobrang sakit. Para na siyang masisiraan ng bait. Nang makarating sila sa emergency room, nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Gemma. Karga-karga si Allison sa kanyang mga braso. Ramdam niya ang bigat ng katawan ng kanyang anak. Tila parang dumudulas ang mundo niya sa kanyang mga daliri. Desperado siyang sumigaw ng tulong. At nang i-check na ito, hinila na siya ng kanyang kapatid at bayaw. Tumawag si Karen sa pamilya nila, pati na rin sa pamilya ni Adrian. Kinuwento nito ang nangyari.
Pakiramdam niya, sisisihin siya ng mga ito dahil nasa poder niya si Allison. Pero himulang naging reasonable naman ang mga ito at matuwid na nag-isip. Maya-maya'y lumapit na ang doktor sa kanila. Naabot na ng rabies virus ang kanyang central nervous system. Sabi ng doktor. Masyado nang advance ang mga sintomas. Natatakot ako na huli ng lahat. Kailangan niyong ihanda ang sarili niyo para sa worst pa na mangyayari sa pasyente. Baka hindi na rin siya umabot hanggang bukas ng gabi. I'm sorry. Nanlamig ang kanyang katawan nang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mga salitang yon. Para siyang nalulunod sa balitang sinabi ng doktor. Hindi. Napahagulgol si Gemma. Halos magmakaawa na sa harap ng doktor kung hindi lang siya pinigilan ng kanyang kapatid. Hindi, pakiusap. Iligtas niyo si Allison. Parang awan niyo na. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng doktor. Pakiramdam ni Gemma ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Hinawakan na lang talaga siya ng kanyang ama. Pagkatapos, nakita niya si Allison na nagsisimulang manginig. Ang mga nurse ay pinagtulungan na hawakan ng anak niya. Namimilipit ito at nagwawala sa ibabaw ng kama. Ang mga mata ni Allison ay dilat, ligaw sa gulat at nangangapa sa hangin ang mga kamay na para bang sinusubukang takasan ang isang bagay na hindi nakikita. Diyos ko, ang anak ko. Umiiyak ng bulalas. Nakatingin lang si Gemma, hindi napigilan ang bangungot na bumabalot sa kanyang mga mata. Mabilis na pinigilan ng mga nurse si Allison at tinali ito sa kama upang maiwasang masaktan ang sarili nito o ang sinuman. Napaluhod si Gemma at hindi mapigilang humagulgol. Please, Allison. Baby, wag mong gawin to. Wag mo akong iwan. Mahal na mahal kita, anak. Lumaban ka. Pagkatapos, habang tumatagal ang mga oras at nagsimulang lumubog ang araw, unti-unting nawala ang panlalaban ni Allison. At bago pa sumapit ang gabi, tuluyan ng pumanaw ang kanyang anak. Nawasak ang mundo ni Gemma at kahit anong mangyari, hindi na siya magiging katulad ng dati. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na alam ni Gemma kung paano pa muling magpapatuloy sa buhay. Tulala na lang siya at halos wala nang mailuha. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa pagkawala ni Allison. Kanina pa yung aso nila na yan hindi umaalis kahit isang beses sa tabi ng kabaong ng bata. Rinig ni Gemma na sabi ng isang kamag-anak nila. Marahan siyang tumayo at tiningnan si Ligo. Nang makita nitong lumapit siya, tumayo ito at kinaskas ang ulo sa binti niya. Pero wala nang pakialam si Gemma. Galit na siya sa mga aso. Ang aso ang dahilan kung bakit nawala ang anak niyang si Allison. Gemma, anong ginagawa mo? Tanong ng kanyang ate Karen. Pinalabas niya si Ligo sa labahan. Umuulan at walang masisilungan pero wala na siyang pakialam. Ayaw niyang makita si Ligo. Nagbubukas lang ng sakit sa puso niya. Sinarado ni Gemma ang pinto sa likod at inilak iyon. Gemma, umuulan, sabi ng kanyang kapatid. Malamig siyang umiling. Walang magpapapasok sa kanya sa loob. Ayoko siyang makita. Umalis siya at bumalik sa tabi ng kabaong ng kanyang anak. Kahit naririnig niya ang mahihinang iyak ni Ligo, wala nang pakialam si Gemma. Parang nawala ng saysay ang buhay dahil sa pagpanaw ni Allison. Hanggang sa dumating ang libing, doon lang muling lumabas ang mga luha ni Gemma. Hindi siya handang mamaalam sa kanyang anak. Hindi niya talaga kaya. Pagka-uwi, hindi umalis ang ate niya sa kanyang tabi. Ito ang nagluluto at kumikilos para sa kanya. Samantalang si Gemma, nakahiga lang sa kama, ayaw kumain, ayaw bumangon, at parang wala nang gana pang mabuhay. Alam mo, hindi matutuwa si Allison na ganito ka. Alam kong nagluluksa ka pero sana matuto kang mag-move on. Magpatuloy ka ulit sa buhay mo. Malungkot na sabi ng kanyang ate Karen. Hindi nagsalita si Gemma. Tahimik lang siya habang tumutulo ang mga luha sa unan. Ganoon na lang palagi hanggang sa nakakatulog siya. Pagkagising niya, mabilis siyang bumangon nang makita si Ligo sa gilid ng kama. Bahagya niya itong sinipa. Anong ginagawa mo rito? Tumayo ito at pilit na itinataas ang kamay niya. Umaasang hahaplusin niya pa. Kahit tinutulak-tulak niya si Ligo, gusto pa rin itong lumapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo at iniwan sa kwarto ang aso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghanap ng mag-aampon dito. Gayunpaman, wala nang tumatanggap dahil matanda na.
Lumabas siya at nagtanong-tanong kung saan pwedeng iwan ang aso. Sabi ng kapitbahay nila, sa shelter daw na provide ng barangay. Kaso, ang mga aso ron, sa sobrang dami, kulang ang supply. Kaya yung iba, napipilitang patayin na lang. Hindi ako sure pero yun ang narinig ko. O minsan, sa sobrang gutom nila, sila na lang din ang nagkakainan. Sabi pa ng Alice sa kanya. Galit na galit si Gemma sa mga aso. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang mangyari yun kay Ligo. Kaya napagdesisyonan niya na lang na iligaw ang aso. Halika na, aalis na tayo. Sinuot ni Gemma ang sombrero niya. Tumayo naman agad si Ligo at sunod-sunod na tumahol at kumawag-kawag pa ang buntot. Umiwas siya ng tingin at pinipigilan ang mga luhang gustong tumulo. Ligo, ihahagis ko to. Kunin mo ha? Inihagis niya ng malayo ang flying saucer. Nang makita niyang tumakbo si Ligo, mabilis na siyang tumalikod. Pinigilan niyang hindi lumingon. Sumakay na agad siya sa sasakyan ng ate Karen niya at nagmaneho. Maya-maya'y nakita ni Gemma sa side mirror si Ligo na tumatahol at humahabol sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Gemma. Mas lalo niyang binilisan para hindi na siya maabutan ni Ligo. Nang makauwi sa bahay, doon na bumuhos ang sobra-sobrang emosyon niya. Kinagabihan, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglasing. Sobrang miserable ng buhay ni Gemma. Hindi niya na alam kung ano pang pwedeng mangyari. Gusto niya na lang sumunod sa anak niya. Maya-maya'y nakaidlip na si Gemma. Nagising na lang siya nang makitang nasusunog ng bahay at punong-puno ng usok. Sakalang naalala ni Gemma na may sinalang pala siya sa gas stove na pagkain kanina. Tulong! Tulong! Nauubo niyang sabi. Maya-maya'y may narinig siyang sobrang lakas na tahol. Natigilan si Gemma nang maaninag niya si Ligo. Hindi siya makapaniwalang nakauwi ito sa bahay nila. Muli pa itong tumahol kaya kumapit na siya. Mukhang itinuturo nito sa kanya ang daan palabas. Bawat lakad, tinitingnan ni Ligo kung sumusunod siya. Nang makita niya na ang labas, umuna na siya. Kaso paglingon niya kay Ligo, bumagsak ang kahoy na puno ng apoy. Ang sumunod niya na lang na narinig, ang iyak ng pinakamamahal niyang aso. Ligo! Ligo! Malakas niyang sigaw. Bago pa siya makalapit, may rescuer nang humila sa kanya palabas. Maraming tao at inaapulan ng apoy. Tiningnan na siya ng medic pero hindi siya mapakali. Si Ligo, yung aso ko. Ang aso ko, please. Usal niya habang nahihirapang huminga. Maya-maya'y inilabas ng isang rescuer si Ligo. Ang puting balahibo nito nalapnos na sa bandang tiyan. Habol na rin ito ang hininga. Gayunpaman, nasa bibig pa rin ito ang isang bagay. Napahagulgol si Gemma nang makitang picture frame. Nandoon siya, si Allison at si Ligo. Ang picture frame nila bilang buong pamilya na pinapahalagahan ng aso nilang si Ligo. Tulong! Please, tulungan yung aso ko! Ligo! Umiiyak niyang sigaw at hinahaplos ang mukha nito. I'm sorry. Sorry. Malakas na umiiyak si Ligo, halatang nasasaktan sa nararamdaman. Sobrang bilis na rin ang pagtaas-baba ng katawan nito. Maya-maya, tuluyan ang tumigil sa paghinga si Ligo. Ligo? Hindi. Please, huwag mong iwan ng mama. Huwag pati ikaw. Nagsisisi na ako. I'm sorry. Humahagulgol niyang sabi. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Ligo. Hanggang huling sandali, patuloy na naging tapat sa kanila ang aso nilang si Ligo. Pagkatapos ng nangyari, binigyan niya ito ng maayos na libing. Matanda na rin naman ang aso at inaasahan niyang maikli ang lifespan nito. Yun nga lang, hindi niya pa rin matanggap. Pakiramdam niya, binuwis nito ang buhay para sa kanya. Gayunpaman, dahil sa ginawa ni Ligo, mas lalong pinahalagahan ni Gemma ang buhay. Naisip niyang kailangan niyang bumangon. Ano man ang mangyari, kailangan niyang magpatuloy para kina Allison at Ligo, para sa dalawang anak na nawala sa kanya. Nag-aral na lang muli si Gemma, nakatapos at nagkaroon ng trabaho. Muling nagkaroon ng lalaking minamahal at sa pagkakataong yon, pinakasalan na siya. Nang biyayaan sila ng anak, pakiramdam niya, tila muli lang binalik sa kanya ng Diyos si Allison. Kamukhang kamukha kasi nito ang kanyang pangalawang anak. Alaya, nandyan ang ate mo, si Ate Allison mo.
Nakangiting sabi ni Gemma habang nakatingin sa puntod ni Allison. Ngumiti naman si Alaya. Hi ate, pero sino pong nakalibing doon? Sino po ang dog na yon? Napangiti rin si Gemma at hinaplos ang puntod ni Ligo. Kapatid mo rin anak, baby rin ni mama. Marami mang nangyari sa nakaraan, marami man ang mga padalos-dalos na desisyon, pakiramdam ni Gemma, yun pa rin ang magiging tadhana niya. Pinahiram lang ng Diyos ang mga buhay na naging kasama at minamahal ni Gemma para matuto siya at maging mas matatag pa sa buhay na binigay sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat nabubuhay dito sa mundo deserve na tumanggap at kayang magbigay ng pagmamahal. Kaya huwag sana nating ipagkait ang pag-ibig sa ating kapwa hanggat kaya natin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.